So ito mga kababayan, no? So ito yung pinaka-topic ngayon natin. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na itong Vietnam ay meron din po silang mga kinuwang teritoryo po sa Spratly Islands. Hindi naman po siguro kaila sa atin yon. And then, mas matindi rin po kasi yung ginawa po talaga ng China. Kasi yung China po talaga is talagang nagtayo talaga sila ng mga military bases. Kasi para sa akin, parang base na ng military yun eh. 'Di ba? May military outpost o to be exact, military outpost. Okay. So ngayon, ang nirereklamo kasi ni Mr. Sasot, 'di ba si Mr. Sasot yung crush ko? Yung nirereklamo kasi ni Mr. Sasot, bakit daw masyadong mainit ang mga Pilipino sa China? Eh meron din naman pong kinuhang mga isla yung Vietnam sa Spratly Islands. Oh, well, to be fair, may point naman si Sas doon. Pero yung point niya pointless. Pointless yung point ni Sas doon kasi unang-una, yung China po ay hindi po ito sumusunod sa international law. At saka pangalawa, ang gusto kasi ng China ay sakupin po lahat, especially nga po ngayon na naglabas nga sila ng isang mapa ng katangahan, ito nga pong 10-dash line. Okay. Pero on the side naman of the Vietnam, hindi naman sila ganun ka-agresibo. So yung mga isla po nakuha po ng Vietnam, ito pa po ay way back 1990s pa. Sobrang tagal na. So ang tanong, may posible bang makuha pa ito ng Pilipinas? Ngayon po, meron pong developments na nangyari kahapon. Na ito po ay hindi po nangyari sa mga dating presidente. Ngayon lang po ito nangyari. So ang sabi nga dito sa balita, kailan ba to? Ito para may date. Ito, September 11, 2023. Ngayong araw lang din to. So kahapon, nag-usap na po yung Amerika at saka yung Vietnam. Ang sabi dito, US-Vietnam warn against threat or use of force in South China Sea. So, ibig sabihin nun mga kababayan, nagkaroon na po ng isang malupitang posibleng mangyari na to, no? Kasi ito, nag-meeting pa lang sila eh. Wala pa namang bilateral agreement na nangyari, pero isa na po itong malaking hakbang para po sumama na po ang Vietnam sa Pilipinas para nga kundinahin ang China. Kumbaga kasi ang nangyayari po kasi ngayon, kinukundina ng Vietnam yung China on their own. Sila lang. Pero sa pakikipag-usap nga ni Joe Biden kahapon sa Vietnam, eh mukhang nagkaroon po ng magandang developments. So ito na nga po yun. Okay. So ang abangan na lang po natin dito, kung anong mangyayari dito sa usapin po ng Vietnam at saka ng Amerika. So basahin to natin, no? Basahin natin to dito, no? So ito, international news ito eh. Saan ko ba kinuha to? Nakalimutan ko na. Basta international media ko to nakuha eh. So same lang din po yung article. US-Vietnam warns against threat or use of force in South China Sea. US and Vietnam. Yung Prime Minister po ng Vietnam at saka si Joe Biden nag-usap sila. Okay. So ito, ibang tao pala to. Ibang tao pala yung kasama ni Biden dito. Ito pala yung General Secretary pala ng Vietnam. Okay. So ngayon, ito yung malupit ngayon. Baka kasi sinasabi nyo, binabola ko kayo kasi meron pa mga doubt eh. May mga doubt pa eh. O sige, ito, basahin natin to, no? Ito galing ito sa international news ha. Ano bang akala ng mga hindi naniniwala dito na makukuha natin yung Spratly sa Vietnam? Anong akala nyo bukas makukuha na natin? Hindi naman ganoon yun eh. Akala nyo ba ganoon yun na ito na Bongbong Marcos, ito na yung ito na yung Spratly Island sa inyo na. Bukas. Hindi naman ganoon po yun. Meron kasing proseso yan. Ang pinupunto lang natin dito mga kababayan kasi yung ganito pong klaseng development, nangyari lang po ito sa pamumuno po ni PBBM. Hindi po ito nangyari sa mga dating presidente. Okay, so ito, basahin natin to dito, no? Ang sabi dito, Hanoi, the United States and Vietnam warned on Monday, September 11, against the threat or use of force in the disputed South China Sea days after the latest clash involving Chinese vessels. So ito basahin nyo to. Okay. President Joe Biden and Vietnam Communist Party Chief Nguyen Po Trong said the competing claims on the strategic waterways must be settled under international norms. So anong pinupunto ko dito mga kababayan? Pumapayag po yung Vietnam sa pamamagitan nga po ni Joe Biden. So ngayon pumapayag po ang Vietnam na sundin po yung international law from UNCLOS. So mga kababayan, napakalaking development po kasi nito. Kasi ngayon lang po natin narinig na sinabi ito ng Vietnam na sila po ay susunod
at babase sa mga international norms. So ano ba yung international norms? Yung UNCLOS, international law. Mga kababayan, kasi ito yan eh. Kasi nga po mga kababayan, ngayon po ay nasa same page na po yung Vietnam at saka ang Pilipinas. Kung maalala po natin, binanggit na rin po ito ni President PBBM, ni President Bongbong Marcos sa ASEAN, na susunod po ang ASEAN, kumbaga hindi naman siya nag-uutos eh. Kumbaga ano to eh, parang statement niya na ito pong Code of Conduct sa South China Sea, sa West Philippine Sea, or sa East Sea ng Vietnam, dapat po ay regarding po, dapat po ang pinaka basihan nito ay international law. So ngayon po mga kababayan, nag-a-agree na po dito yung Vietnam. So ngayon, pa hindi lang po nakakapanood, ito rin po yung sinabi ni PBBM. We must emphasize that practical cooperation in the maritime domain can only flourish with an enabling environment of regional peace, security, stability, anchored in international law. The Philippines, therefore, continues to uphold the primacy of the 1982 UN Convention under the Law of the Sea as the framework within which all activities in the seas and oceans are conducted. We once again reaffirm our commitment to the rule of law and peaceful settlements of disputes. Ayan So malinaw na. Akala kasi siguro ng mga anti-Marcos, ng mga dilawan, pag sinabing ibibigay ng Vietnam yung mga nakuwang isla sa Spratly, ibibigay ito bukas. Hindi. May proseso yan. So ngayon, ang pinakamaganda kasi dito nangyari mga kababayan, di ba, iisa na po yung paniniwala ng Vietnam at saka ng Pilipinas. Sundin po ang international law. Mga kababayan, ito po kasi yon. Ayan. Ito po yung mga na-claim po ng Vietnam. Yung kung makita nyo dyan, ito po yung green po na yan. Ayan po yung nakuha na ng Vietnam. Yung mga isla po na yan, nakuha na po ng Vietnam yan. Okay. Pero ito po ay hindi po ito parte ng international law. Ito po yung claims ng Vietnam. Pero po yung nakuha po natin sa UNCLOS ay ito. Ito yung nakuha natin sa UNCLOS. Ayan Ito medyo magulo lang pero you get the point, yung kulay blue. Ayan po yung nakuha natin sa UNCLOS. So ibig sabihin ng mga kababayan, hindi naman po kasi 100% na nanalo tayo sa UNCLOS. Meron din po kasi mga isla na pinaglaban natin sa UNCLOS na hindi natin nakuha. Na nakuha din ng Vietnam. Pero ito nga po kung makita nyo yung kulay blue na yan, kung makita nyo yung cursor ko, yung blue po na yan, dapat po sa atin po yan. Pero meron na po nakuha yung mga Vietnamese dyan. Ito, medyo malaki-laki na rin po yung nakuha ng Vietnam. So, ang punto ko lang dito mga kababayan, kung di ba? Kasi ito confirm na to na sinabi ito ng Vietnam na susunod sila sa international law. Ang ibig sabihin ng mga kababayan, susundin nila itong UNCLOS. Itong UNCLOS, susundin nila to. Ayan. Pinakamagandang nangyari kasi dito mga kababayan, dahil po sa nangyari na pag-uusap ni Biden at saka ni Prime Minister po ng Vietnam, sa mga mangyayaring developments, susunod na po ang Vietnam sa international law, especially po sa UNCLOS. Kababayan, bukod pa nga po dyan mga kababayan, meron pa nangyari. Kasi ito, sa tingin ko lang, natutunugan na po talaga ni PBBM noong August pa lang na mukhang magkukumplay po yung Vietnam sa international law. Kaya ang ginawa po ni PBBM, di ba, ito abangan din natin to kasi ito magiging malaki po talaga ito. Malaking developments po talaga ito kapag nangyari to. Kasi po, ang gusto po ni PBBM, Marcos wants Philippine-Vietnam maritime deal amid South China Sea woes. Yon. So, ang gusto po ni PBBM, nung August pa lang mga kababayan, ay magkaroon na po ng isang malupitang pact or malupitang partnership. Pact na lang, pact. Yung Pilipinas at saka Vietnam. So, ang development nito mga kababayan, ang development nito, yung nangyari kahapon sa usapan ni Biden at saka ni Prime Minister ng Vietnam. So, ngayon na-convince na ng US na susunod na ang Vietnam sa international law, sa UNCLOS. Ito ngayon ang abangan natin. Kung matutuloy ba itong gusto ni PBBM na magkaroon ng isang maritime deal ang Vietnam at saka ang Pilipinas.
Kasi pag nangyari po kasi ito mga kababayan, kapag nangyari po ito, isipin nyo kung gaano kalakas yun. Pilipinas, Australia, Japan, USA, Vietnam. Yung mga magpapatrol po sa West Philippine Sea, sa East Sea, at saka sa South China Sea. Siguro sana na-explain ko ng maayos kasi akala kasi ng iba, hindi malaking developments. Ito, malaking developments po kasi ito. Kasi ako, kanina pa ako naghahanap sa history po ng Vietnam, kung sinabi ba nila ito dati, nasusunod sila sa international law, wala po akong nakita. Ngayon ko lang po ito nakita, ngayon lang po ito lumabas sa mismong statement po ng Vietnam. President Marcos wants a maritime pact between the Philippines and Vietnam amid tensions in South China Sea. Mr. Marcos discussed the signing of the planned deal during the farewell call of Vietnam outgoing ambassador to the Philippines, Wang Huy-chung. The president called the deal realization a very big step for both countries. Totoo yan, PBBM. It's a big step for both countries pag nagkatotoo ito. Hindi katulad nung ginawa ni dating Pangulong Mao Diggs, natakot sa China. Ako naniwala ako noon. Hindi naman. Hindi. Naniwala akong katangahan yun. Naniwala akong katangahan yung sinasabi dati ng mga DDEBs. Sabi ng mga DDEBs dati, huwag natin kakantiin ng China kasi gigirahin tayo. O ito na. Sobrang malupitang hakbangin na ang ginagawa ni PBBM ngayon. Hindi niya lang kinakanti po ang China ngayon. Talagang nakikipag head to head, toe to toe, mouth to mouth, hindi. Mouth to mouth, sorry. O, di ba? O, asan yung gera? Wala naman po kasing gusto ng gera. Walang gusto ng gera. Yung mga DDFs lang may sabi nun. Ayan na, sana na-explain natin ng maayos. Nangyari po lahat yan dahil po kay PBBM. Tandaan nyo yan. 5 years pa yan. Pero wag naman po sanang pro-China ang maging presidente sa susunod. Mas maganda pa nga ma-extend si PBBM